Mabilis itong mangyari. Sobrang bilis na karamihan ay hindi ito napapansin. May lumapit na taong mapagmanipula, naghahanap ng kahinaan na parang isang magnanakaw na sinusubukang buksan ng pinto. Hinahanap nila yung pag-aalinlangan, hinahanap nila yung paghahangad ng approval, hinahanap nila yung taong mag-a-adjust para lang mapanatili ang kapayapaan. Pero may nangyayaring hindi inaasahan. Walang pagkurap, walang nerbyosong ngiti, walang pagmamadaling pakalmahin ng tensyon, walang paanyaya na magpatuloy. At sa maliit na katahimikang yon, muling nagkakalkula ang predator. Dahil ang taong nasa harap nila ay hindi naman defensive, sadyang unavailable lang siya. Hindi cold, hindi palaban, hindi nagpapakitang lakas. Simpleng sarado lang sa mga impluensya. Hindi naghahanap ng alitan ang mga mapagmanipulang personalidad. Ang hinahanap nila ay access. Umaasa sila sa pagiging predictable. Yung reflex na magpaliwanag, magpaamo, mag-react o maghanap ng pagpapatunay. Ang mga reflex na ito ay mga social openings at ang mga openings ay opportunity para sa kanila. Pero ang mga introvert na matatag ang loob ay kadalasang kumikilos ng iba. Pinipili nila kung saan ilalaan ang atensyon. Sinasala nila ang kanilang reaksyon. At ang kanilang enerhiya ay nasa kanilang sarili lamang. Sa paningin ng iba, mukhang katahimikan ito. Para naman sa mga taong gustong kumontrol, pakiramdam nila ay pagtutol ito. At ang pagtutol na walang friction ang pinaka-nakakabagabag na uri. May mga signals ang mga introvert na hindi nangangailangan ng dominance, karisma o pagganap sa lipunan na kayang itaboy ang isang hostile na atensyon. Number 1. Kalmado at matatag na eye contact. Nagsisimula ang mapagmanipulang behavior sa pagmamasid. Ang mga mata ay naghahanap ng maliliit na reaksyon na parang radar na naghahanap ng galaw. Inaasahan nilang makita ang sarili nilang nangingibabaw. Inaasahan nilang makita ang kamalayan na maging pagkailang. Pero sa halip, nakakasalubong nila yung titig na kinikilala sila ng walang reaksyon. Ang mga introvert ay natural na tumitingin kapag kinakausap, titingin kapag sumasagot, at hindi nagmamadali na umiwas ng tingin. Walang pabaling-baling ng tingin. Walang pag-urong, walang pagpapalubag na nakatago sa pagiging magalang. Mahalaga ito dahil ang eye contact sa ganitong mga sandali ay bihirang tungkol sa connection. Ito ay tungkol sa orientation. Ipinapakita nito ang awareness ng hindi isinusuko ang emotional access. Umaasa ang mga agresibong personalidad sa mga emotional mirrors. Gusto nilang makumpirma na ang presensya nila ay binabago ang iyong estado. Kapag hindi lumilitaw ang kumpirmasyong yon, napapalitan ng kawalan ng katiyakan ang momentum. Ang kawalan ng katiyakan ay nangangailangan ng effort. Ang effort ay hindi efficient. At ang mga target na hindi efficient ay nilalayuan nila. Sa mga sanay sa mga expressive na pakikisalamuha, ang ganitong kalmadong atensyon ay maaaring magmukhang intense. Hindi dahil ito ay mapuwersa, ngunit dahil ito ay kontrolado. Hindi ito umaabot sa labas. Hindi ito humihingi ng tugon. Simpleng kinikilala lamang nito ang realidad. Ang subtle distinction na yon ay kaya nang baguhin ang buong pakikipag-ugnayan. Ngunit may mas nakakagulo pang nangyayari kapag pumasok na ang mga salita sa usapan. Number 2. Maiikli at malinaw na tugon. Karamihan sa mga tao ay kusang pinapalambot ang pagtanggi. Nagpapaliwanag sila, humihingi ng paumanhin, kinokompromiso nila ang sarili nilang kaginhawaan para mapanatili ang maayos na samahan. Madalas lampasan ng mga introvert ang ritual na yon. Isinasara ng kanilang mga tugon ang usapan sa halip na buksan pa ito. Hindi yun gagana para sa akin. Hindi ako available. Pas ako. Walang galit, walang paliwanag, walang emosyonal na pagpapalambot. Inaalis ng kalinawan ang leverage. Ang paliwanag ay lumilikha ng diskusyon.
ang diskusyon ay lumilikha ng mga pressure points. At ang mga pressure points ay lumilikha ng kontrol. Pero kapag ang komunikasyon ay may layunin kaysa sa impression lang, walang mapagkakabitan ang impluensya. Umaasa ang mga mapagmanipulang personalidad sa conversational elasticity. Pahabain ang interaksyon hanggang sa lumitaw ang pagsunod. Inaalis na mga malinaw na pahayag ang kakayahan na yon. Para sa maraming nakamasid, maaaring mukhang biglaan ito. Hindi bastos, sadyang final na. Sinisira nito ang unspoken expectation na ang access ay negotiable. Ngunit may mas makapangyarihang nangyayari sa ilalim. Ito yung emotional economy. Hindi ginugugol ng mga introvert ang kanilang enerhiya sa pagkumbinsi sa iba na tanggapin ang realidad. Ipinapahayag nila ito at hinahayaan ng iba na iproseso ito ng mag-isa. Pero kapag ang kalinawan ay sinamahan pa ng isang bagay na nag-aalis ng emotional reward, mas lalo pang nagbabago ang dynamic. Number 3, an emotional na reaksyon sa mga provocations. Ang provocation ay parang diagnostic test. Sinusuri nito kung may mga emotional buttons at kung pwede ba itong pindutin ng paulit-ulit. Karamihan sa mga tao ay automatic ang tugon. Defensive, nagpapaliwanag, nagre-react, gumaganti, o sinusubukang ibalik ang balanse. Pero ang mga introvert, madalas silang tumugon sa pamamagitan ng regulasyon. Nananatiling stable ang tono nila, compose ang mukha, minimal o absent ang reaksyon. Hindi ito pagsupil, ito ay containment o pagkontrol sa sarili. Ang alitan ay nangangailangan ng palitan ng enerhiya. Kung walang mutual escalation, bumabagsak ang istruktura. Nagiging one-sided ang pakikisalamuha at unsustainable ang one-sided na alitan. Para sa mga sanay sa expressive feedbacks, ang neutrality ay maaaring magbukang coldness. Sinisira nito ang ritmo ng social interaction. Walang emotional echo. Pero ang neutrality ay hindi disengagement sa realidad. Ito ay engagement ng hindi nagsusurrender. Sobrang sensitibo ng mga mapagmanipulang individual sa mga emosyonal na reaksyon. Kapag ang provocation ay hindi nakapagpagalaw, walang pagmamadali, walang defensive na paliwanag, pumapalya ang mekanismong nagpapanatili ng kontrol. Pero kapag ang emotional containment ay sinamahan ng mas malinaw pang signal, isang bagay na nakikita kahit hindi makinig, nagiging imposibleng baliwalain ang signal. Number 4, pisikal na kapanatagan. Ang katawan ay patuloy na nakikipagkomunika kahit sa katahimikan. Madalas ipinapakita ng mga grounded na introvert ang isang pagiging payapa na hindi defensive o performative. Relax ang postura nila sa halip na bumagsak o lumiit. Maingat at sinasadya ang bawat galaw, hindi pa bigla-bigla o reaktibo. Sinasakop nila ang espasyo nang hindi inaangkin o isinusuko ito. Ginugulo ng katahimikan ang expectation. Maraming social environments ang nag-uugnay ng galaw sa kumpiyansa at ng katahimikan sa kawalan ng katiyakan. Kapag ang isang tahimik na tao ay mukhang settled physically, nakakaranas ang mga nakamasid ng banayad na cognitive mismatch. Umaasa ang mga mapagmanipulang personalidad sa visible na pagkabalisa. Yung pabago-bagong postura, yung magalaw na kamay, yung maliliit na mga adjustments na nagpapakita ng panloob na tensyon. Ang mga senyales na ito ay nagpapakita ng pagiging responsive. Pero ang composure ng isang introvert ay hindi nagbibigay ng ganitong impormasyon. Ipinapakita nito ang self-possession nang hindi kailangang i-announce. Ipinapahiwatig nito na ang atensyon ay nakatuon sa loob, sa halip na palabas para sa pag-aproba o protection. Para sa ilan, ito ay parang pagtutol. Para sa iba, ito ay parang distansya. At para sa mga gustong kumontrol, parang masasayang lang dito ang oras nila at pagsisikap. Pero may mas banayad na nangyayari kapag ang mismong pakikilahok ay nagiging mapili. Number 5, selective na atensyon. Ang atensyon ang pangunahing currency sa mga social dynamics.
Karamihan sa mga tao ay kusang namamahagi nito. Tumutugon sa bawat komento, kinikilala ang bawat senyales, at pinapanatili ang momentum. Madalas ituring ng mga introvert ang atensyon bilang isang intentional na reaksyon. Hindi sila tumutugon sa lahat. Hindi nila kinikilala ang bawat provocation. Hindi sila nakikilahok sa interaksyon na hindi makabuluhan sa kanila. Ang katahimikan ay nagiging feedback. Ang disengagement ay nagiging impormasyon. Ang mga mapagmanipulang personalidad ay naghahanap ng reaksyon, kontrol at audience. Alisin ito at nawawala ang incentive. Ang selective na atensyon ay nagpapakita ng pagsusuri ng walang tunggalian. Nagbibigay ng signal na kailangang paghirapan ng interaksyon, hindi basta inaasahan lang. Para sa mga sanay sa otomatikong pakikisalamuha, ito ay kakaiba at minsan nakakagulo. Ipinapahiwatig nito na optional lang ang social presence, hindi obligasyon. Ngunit nagiging malinaw ang pagiging selective kapag sinamahan ng mas malalim na bagay. Isang bagay na umiiral kahit walang interaksyon na nagaganap. Number 6, tahimik na social proof. Bihira ipinapakita ng mga introvert ang kanilang katatagan, ngunit ipinapakita nila ito ng tuloy-tuloy sa pamamagitan ng pattern, hindi sa pamamagitan ng performance. Nakatuon sila sa kanilang interes nang hindi umaasa sa approval. Ipinapakita nila ang kaginhawaan sa pagiging mag-isa kaysa pagmamadali na mapasama sa grupo. Pinapanatili nila ang continuity sa kanilang kilos sa iba't ibang konteksto. Ang consistency na ito ay nagpapakita ng internal reference point. Mas gusto ng mga mapagmanipulang personalidad ang mga individual na ang pakiramdam ng sarili ay nakabase sa labas dahil pwede itong ipagpalit para sa impluensya. Binabago ng mga taong self-contained ang palitan na yon. Hindi nila ipinapakita ang kanilang independence sa pamamagitan ng deklarasyon. Ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng pagkakapareho. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig na ang kanilang oryentasyon ay hindi nagbabago batay sa external pressure. At kapag hindi maililipat ang orientation, nagiging inefficient ang repositioning. Maraming social space ang sumusunod sa implicit rule na ang pakikilahok ay katumbas ng pagsunod. Ipinapakita ng mga tao na ang pagiging kabilang sa pamamagitan ng pagtugon, pagpapaliwanag, pag-a-adjust at pagbabalik ng mga emotional cues. Pinapanatili ng sistemang ito ang predictability. Pero tahimik na sinisira ng mga introvert ang predictability na yon. Ipinapakita nila na optional ang reaksyon, na conditional ang access, na ang presensya ay hindi nangangailangan ng performance. Ito ay hindi rebellion, ito ay contrast. Ipinapakita ng contrast ang mga assumptions ng walang argumento. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang nakasalalay sa mutual agreement upang gampanan ang tiyak na role sa mga social interactions. Kapag ang isang tao ay hindi ginampanan ang inaasahang role nila, nagiging malinaw ang istruktura at ang pagiging malinaw nito ay uncomfortable. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Secret Spy. Sabi niya, "Good evening po Sir AP. Isa ito sa inaabangan kong content mo, kung bakit laging sinasabihan ng mga introvert na mayabang. Maraming salamat po sa bagong content mo." Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, good evening sa iyo at sa lahat ng mga introverts. It's another amazing content. Sa pagiging introvert na tahimik, madalas kaming mapagkamala na mayabang, suplada. May kalmadong expressions na napagkakamalang masungit at derechahan kaming magsalita na madalas mapagkamalang pambabastos. Ako ang taong walang takot na magsalita ng katotohanan. Marami kasing taong takot sa katotohanan. Maraming salamat po Sir AP at God bless always." Sabi naman ni Mario Alipit, "Sir AP, nagpapasalamat pa din ako sa Diyos dahil sa Kanya pa rin nanggaling ang talino nating lahat. Maraming salamat and God bless." At ayon naman kay Evelyn Flores, "Salamat Sir AP sa binigay mo na kaalaman tungkol sa isang taong introvert. Marami akong natutunan sa iyo. Isa akong introvert.
Ingat po lagi and God bless. At shoutout din kila Ginger, Renante Damgo, Maricel Ramos, Rebecca Ogata, Mary Ann Panya, Annalyn Granada, Glenn Adversario, Lynette Bantolo, Jexter Gonzaga, Ramlat, Joyce, Emma Villanueva, Cathy, Jola Short Video, Robert Norase, at kay Roland Lipasana. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.